guys, dito na kami sa tignan nyo pandesal dito. Tignan nyo, walang laman ang nipis guys. Pandesal. Yan na guys yan. Good morning guys. Ang time dito is 8 o'clock in the morning, 8:39 in the morning. Yun nga, nabawasan na po yung alaga ako, sad to say. Pero parang sa akin pa rin siya kasi suportado ko pa rin lahat ng mga needs niya. Si Sagi po, imbis na ibenta ko kasi masama sa loob ko na parang ibibenta ko siya sa ibang tao na hindi ko makikita. So, nag-decide po ako na sinuggest ng anak ko kasi nag-iisip nga kami kung saan namin siya papaalagaan. Kasi nung una, ang namin, ibibenta na lang siya sa ibang tao pero hindi ko talaga matanggap, parang masakit pa sa kalooban ko. Although, you know guys, nahihirapan kami sa pag-aalaga sa kanila kasi busy kasi kami ngayon. Okay lang sana kung wala kaming ginagawa at saka kung may kasambahay kami. Kaso ngayon talaga super busy talaga kami guys kasi nga marami kaming ganap ngayon. Alam nyo naman na yung sa mga unang share ko sa inyo sa vlog ko na naglipat na nga kami, andito kami sa nirerentahan namin na townhouse din. Yung bahay din namin townhouse din pero full renovation siya. So may dinagdag, tapos may mga papalitan, yun. Maraming matrabaho siya. So talagang nag-decide kami na umalis yung para mas madali siyang matapos. Tapos yun nga si Sagi, balik tayo sa aking isang anak. Si Sagi po nandoon na po sa kapatid ko sa pamangking ko kasi maalaga rin kasi yung mga yun, tsaka kay Marjorie. Nakala Marjorie na ngayon yung isang sitio namin na anak nung baby namin na si Sophie. Tatlo kasi naging anak ni Sophie, isang lalaki, dalawang babae. So yung isang babae inano ko muna dun sa pamangkin ko sa hipag ko. Na alam ko naman kasing magaling silang mag-take care din ng aso, tsaka malapit sila sa aso. So sa kanila ko na lang ibinigay muna, pero suportado natin lahat, vaccine, lahat, everything. Yung mga needs ni Sagi, ako pa rin kasi ayoko siyang mapunta sa iba. At least syempre yung kapatid ko, tsaka hipag ko, tsaka pamangkin ko, maalaga sila kasi. So sa kanila ko na lang muna ibinigay yung yung isang aso namin na sitio, si Sagi. Tapos yun yung hindi ko nga napakita sa inyo kahapon yung nangyari dun sa site, dun sa pinagagawa namin na townhouse. Nag-rent kami ng truck para hakutin yung mga lupa kasi hindi po pwedeng i-stock doon kasi townhouse nga, so exclusive. Nasa townhouse tayo, so walang paglalagyan ng lupa. So ang ginawa namin ng kapatid ko, nag-rent kami ng truck, which is yung price niya is 2,800. Isang hakutan lang yon. Tapos yung ibang mga furniture namin dun sa bahay namin sa townhouse, pinadala ko dun sa bahay namin nung dalaga pa kami, bahay ng father tsaka mother ko. Doon namin pinadala ibang furniture, yung sopa, yung mga lamesa, yon. Kasi pag natapos yung bahay namin, yung townhouse namin, ang isusunod ko naman na ayusin yung bahay namin sa bagong silang kasi nakakaawa rin. Alam nyo naman na wala naman ibang mag-aasikaso nun tsaka magpapagawa kasi ang mga kapatid ko rin hindi naman sila ganun kagaanan ng buhay. So medyo nakakaluwag-luwag tayo. Yun ang isa sa plan ko, kaya rin ako umuwi para maayos yung maayos yung bahay namin sa bagong silang. Marami rin gagawin dun guys kasi luma na yung bahay namin. Imagine, maliliit pa lang kami, nandun na kami. So nagsipagtandaan na kami, nawala na nanay ko tsaka tatay ko.
ayun, yung bahay namin napabayaan na. Although nabayaran ko na yung ano nun, walang amilyar kasi ano yun eh. From government kasi yun na issue sa amin nung na demolish yung tinitirahan namin before sa Caloocan. Dito kami napunta sa sa Bagong Silang. So binigay ng government yan doon sa nagdemolish ng bahay noon sa tinitirahan namin. So yan guys, nabayaran ko na sa NHA, fully paid na siya. Ang ano ko sana applyan ko siya ng titulo, but sa ngayon parang kasi mahirap kasing mag-apply ng titulo, kailangan ng magsasign yung mga kapatid ko kasi mali namin kasi yung nanay ko tsaka papa ko, hindi sila nagawa ng kasulatan na ito ganyan na ibibigay sa ganito, kasi yung ibang kapatid namin meron na sila doon mismo yung parte nila. Isang parang isang compound kami, so yun pag natapos yung project namin doon sa townhouse, susunod ko yung doon kasi sobrang sira-sira na yung bubong, tumutulo na nga yung tubig. Kaya yun ang susunod na project ko, tapos ayusin ko yung mga furniture doon kasi yung plan talaga namin ng asawa ko, everything talaga doon sa loob ng bahay ng total bago na siya. Papalitan namin yung mga furniture doon, ibahin na namin yung mga maraming mababago guys, kaya watch out lang kayo sa mga watch lang kayo sa mga videos ko kasi may mga i-share ako pag natapos yung yung townhouse, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagawa, kung ano yung project namin dun sa bahay namin. Yun, at saka yun yung truck na 2 beses bumalik tayo dun sa yung paghakot. Kasi ang hinakot nila yung ibang furniture, so sa one time na biyahe nila hindi kasya lahat, so bumalik pa yung truck, so nakadalawang nakadalawang hakot siya. So yung ginastos natin kahapon sa dalawang balik niya is 2,000 kasi 2,800 kasi ang kada biyahe niya. So ang binitawan natin pera kahapon ay, teka lang ha, 5,600, tapos plus yung mga trabahador kasi supposed to be kahapon off nila, but yun nga, kailangan namin ng katulong na maghahakot. Kinontak ng kapatid ko uli yung iba, hindi naman lahat, siguro 3 yung tumulong kahapon para maghakot ng mga lupa, sa dami ng lupa kasi naghukay sila, so kailangan ng abang kasi yung guys, siya, parang piniprepare na namin yung nagpaano na kami ng poste para doon sa 3rd floor, kung magpapagawa kami ng 3rd floor by mga 3 years siguro, mag-iintay natin 3 years or 5 years, gano'n na mag-retire kami ng asawa ko, siguro kami na lang magpapagawa. Kasi ako, magkakape ako guys. Ito yung kape ko, ginagamit ko. Meron akong brewed coffee, kaso lang ando dun sa kabila, hindi ko nadala dito. Tapos syempre etong cream from Hawaii pa, itong cream natin, but ito yung paborito kong, gustong gusto ko pag umuwi ako dito sa Pilipinas na creamer, yung niya, masarap guys, pero mahal siya, yung creamer na to, mahal siya guys. Nabibili ko to sa Robinson, pero ngayon meron na sa SM, dati wala sa SM, Robinson meron. Yeah, ngayon ito yung masarap ang lasa niya pag nilagay mo, super creamy siya. Kape tayo, kape is life, mag-almusal tayo, may pandesal pa kami, bumili kahapon ng hipag ko, napakadaming pandesal. Kape tayo, kape tayo. Guys, kape tayo, magluluto tayo ng tanghalian mamaya, mag-grocery kami ng anak mamaya. Kailangan natin mag-grocery. Mag-breakfast muna tayo. Yung kape ko, may creamer na siya. Nilalagyan ko pa siya ng guys. Nilalagyan ko pa siya ng fresh milk. Kasi ito masarap din to guys. So,
Brand ba to? Brand. Ayan, masarap siya guys. Super creamy. Creamy yung gatas niya. Gusto ko siya, parang siya yung pinangaano ko. Kasi mainit yung kape. Pandesal sa umaga. Tignan yung pandesal dito. Sa bakery lang dito ito binili. Pero bumibili kasi ako sa Pandimanila. Tignan nyo, walang laman ang nipis guys. Pandesal. Almusal tayo guys. Ito ang aking palaman. Binili namin sa Pandimanila, ube. Yeah. Ube halaya, meron na palang ganitong palaman. Lahat na lang ng makikitang na palaman binibili. Meron pa ako dito Tapos meron akong Nutella, pero hindi ako nagpapalaman yan yung mga bata. Mahilig sa Nutella kasi pinadala ko yan malalaki. Tapos eto, Ladies Choice, ham. Yan, baka naman. Tapos eto, Ladies Choice ba to? Yeah, Ladies Choice. Ayan. Yeah, sweet to na peanut butter. Tapos merong isang peanut butter na Lilis. Classic daw peanut butter, guys. Mahilig ako sa peanut butter. Alam niyo ba ito mahal-mahal sa nito sa Hawaii? Skumiyo, nasa $10 ha. I think mga $10 yata yun. Mahal or more than. Grabing mahal ng doon bilihin. Yung mga, lalo na yung mga Philippine goods Kape is life. Kape is life. Tignan natin ang tikman natin ang ating almusal ngayon. Pero bago tayo kumain, hindi natin nakakalimutan mag-pray bago kumain, guys. Ganun talaga ako. Para nakasanayan ko na yan kasi yung parents namin ganun bago kumain. Lalo na papa ko at mama ko. Ganyan. Kaya minsan nare-remind sa sarili ko tsaka sa utak ko yan na bago ka kumain, mag-pray muna. Kasi ngayon hindi Bago ka kumain, post muna Picture post bago mag-pray. Minsan wala na nga pray. So tayo, hindi pa rin natin nakakalimutan yan. Sa mga kapatid ko, ganun pa rin nakikita ko naman. Hindi nakakalimot na mag-pray. Hindi ko alam sa iba. Sa ibang siblings ko kung ganun. Pero ako, nasanayan ko na yung ganun. Kasi, syempre pag nakalakihan mo na ganun, yung paano sa'yo ng mga parents mo, ma-adapt mo sa sarili mo. Maski sa mga anak ko, ganun sinasabi ko sa kanila bago kumain. Yung kalimutan magdasal. Yung apo ko, yung mga apo ko ganun din. Alam nyo na. Minsan nakakalimot, I don't know. Minsan talagang kailangan mo pa silang i-remind. Ako mahirap minsan, syempre hindi mo naman minsan nababantayan lagi sa lahat ng oras, lalo na ako. Lagi akong daming ginagawa dito. Sabi nga ng asawa ko pag tatawag ako. Dati nasa Hawaii ako, lagi kong sinasabi uwi na ako. Parang excited na ako sa mga gagawin. Pero ngayon nandito na ako, guys. Sabi ko, ang hirap pala. Lahat parang, kasi wala nga kaming kasambahay, guys. May kasambahay kami, umalis na siya Maganda sana kasi ayoko magtiwala sa na hindi ko, alam mo yung kukuha ka lang basta-basta. Ang hirap. Ladies Choice ang ko. Ang aking palaman na ham. Minsan inisip ko rin yung minsan gusto ko pumunta sa mama ko. Kaso lang minsan yung panahon mainit. Mas nagpapa-order nga ako sa anak ko ng tent para prepare namin kasi birthday yung mama ko sa sa November 6 ang birthday ng mama ko. Punta kami doon, celebrate kami. Kaya nagpapaano ko ng tent. Maganda ako doon. Kain kami doon. Saka yung plano ko nga na palalagyan ko ng picture yung namin, yung nila, lapida nila, picture nila, tapos name. Madami akong plano, yun yung igigip ko kay mama sa birthday niya. Hello guys, dito na kami sa karugtong to nung kaninang umaga na vlog ko. Yan, kababa tayo.
Pakita ko sa inyo yung update dito sa townhouse. Tingnan natin. Ang ilang araw na to na ginagawa to. Start 7 days na siya guys. Yung ibang araw hindi kami pumunta kasi may mga lakad kami. Pero makita nyo na ngayon, may mga natanggal na yung bubong, pati yung gate namin wala na guys. Makita ko sa inyo Yan na guys yan. Natanggal na yung yung gate, wala na rin yung bubong. So yan, mag-start na sila. Bali, anim yung yung kanyang poste. Kasi nakaabang na siya para sa third floor. Susunod na pagbalik namin. Malaki na rin ang nagawa. 7 days siya. Tapos nandito pa yung ibang yung hindi nakakot yung ibang lupa. Yun yung mga bakal na ginagamit nila guys. Pakita ko sa inyo. Malalaki yung bakal na ginamit nila Kaya sobrang mahal siya. Parang malaki din yung magagawang kwarto dito guys. Kasi extend pa namin siya hanggang dito. Extend din namin siya kasi mahaba kasi yung Everest namin. Tapos para pag nagpalit kami ng pick-up, kakasya siya, mahaba yung pick-up, okay lang. Kasi balak namin magpalit ng pick-up pagbalik namin. So, yan. Magkano nabili mo? Sakto yung binigay ko sa'yo? Hindi. Yan, guys. Pag nag-start na siya na magbubuhos na, marami na tayong bibiling na buhangin tsaka simento, guys. Malaking gawaan to kasi pati sa loob renovation siya. Papalitan natin yung tiles, pati pintura. Magpapalaki tayo ng sa likod. Yung kwarto sa likod, i-extend sa likod, 5 yan, tinatanggal yung bakal kasi itong pinaglagyan ng bubong. Yan. Kita niyo yan, tinatanggal nila ngayon. Kailan tanggalin yan? Kasi mas magandang matibay para pag matagalan. Tsaka yung mga ginamit nilang bakal, yung talagang malalaki. Para ready siya para sa third at saka pang fourth floor na na rooftop. Kaya dito na lang natin yung ibubuhos yung pambili ng bahay. Pero yung plano sa third at saka fourth floor, siya, maliliban muna. Ito na lang muna extension kasi matagal lang gawaan daw. Gagawin siya 1 year and 8 months ang sabi ng architect na kausap namin na gagawa ng third at saka ng fourth floor. So hindi ko po pwede mag-stay kasi na matagal dito. May work din kasi ako. Yung husband ko nga nakabalik na sa Hawaii kasi may work siya. Ako nag-leave ako muna sa work ko kasi kailangan kasi may dito, maiwan dito, mamahala kasi anak ko nag-isa lang, tapos katulong ko yung kapatid ko tsaka yung hipag ko, minsan tinutulungan ako sa bahay na nirentahan namin. Gusto ko sana bahay pero sabi ng asawa ko renovate na lang daw namin tapos magpadagdag ng dapat kasi mag-apply kami ng building permit, kaso lang yung sinabi naman ng engineer yung architect, kung mag-extend lang kami dito sa harapan hindi na kailangan ng building permit kasi hindi naman namin tutuloy yung third at saka fourth floor. Pagbalik na lang namin next year siguro, doon na lang namin itutuloy yung third at saka fourth floor guys. Yun, sana hopefully matapos siya hanggang kasi ang target kong bumalik sa Hawaii sa sa March or April para matapos na siya. Tsaka gusto ko sana matapos sa December, but parang hindi yata kakayanin kasi gusto ko sanang mag-celebrate dito ng Christmas tsaka party. Yun guys, pupunta kami sa SM, mag-grocery kasi wala na stock. Alam nyo naman yung rep namin napakalaki, madaling maubos din, tsaka kasi may mga pupunta sa bahay, mga pamangkin ko nagpupunta sila sa bahay, so nag-i-stock ako ng pagkain para may nakakain din sila, then pambaon ng mga anak, ng mga apo ko. Okay guys, out muna ako magdadalawa akong vlog ngayon kasi
Basta ipakita ko na lang sa inyo susunod na second vlog ko. Out muna ako ngayon. Bye guys. Please subscribe to my channel, Angel. And don't forget to hit the notification below down. And please leave the message if you have a suggestion. Any suggestion is accepted. And God bless you guys. Bye.